Isang gabing Disyembre taong 2019, isang lalaki ang nakahalungkat sa bunton nga papel at photo album sa loob ngang isang luma at kinakalawang na L300 fan na nakaparada sa Pampanga. Kabibili lang lalaki ang fan matapos pumanaw ang dating may-ari nito. Ngayon, puno ito nga lumang gamit na sinusubukan niyang ayusin. At habang binubulatlat niya ang madokumento, natakpuan niya ang isang tumpok ngang malumang notebook. Binuksan niya ang isa at sinimulan itong basahin. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang bumilis ang tibok ngang kanyang puso dahil ang notebook ay mantala-arawan pala. Puno ito nga sulat kamay na hinaing tungkol sa mga demonyo, aswang, at isang pakikipagkasundo sa diablo. Ngunit hindi iyon ang kinatakutan niya. Ang tunay na gumimbal sa kanya ay ang nakapangingilabot na pag-amin ngang manunulat. Gabi en Hulyo 24, 1997, nakatayo ang 30 taong gulang na si Susana Reyes sa pasukan ng isang lokal na preya sa Angeles City, kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Cynthia Dizon at ang nobyo nitong si Rico Halili. Nakatayo silang tatlo doon, nag-isip kung mananatili pa ba sila o uuwi na. Habang naroon, rinig nila ang tawanan at sigawan ng matao sa masakayan tulad ng Ferris wheel at Caterpillar. Gabi ng Biyernes. Pinili nilang pumunta roon para magsaya. Ngunit sa totoo lang, hindi naging maganda ang takbo ng kanilang gabi. Si Cynthia at Rico ang nakumbinsi kay Susana na sumama sa kanila sa preya dahil sunod-sunod ang kamalasan sa buhay ni Susana. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng isang magulong hiwalayan at ang bago niyang date ay naging masyadong mapilit pagdating sa pisikal na relasyon kaya't hiniwalayan na rin niya ito. Kaya naman, ang buhay pag-ibig ni Susana ay gulong-gulo. Kinumbinsi siya ni na Cynthia at Rico na lumabas at kalimutan muna ang lahat kahit isang gabi lang para maglibang sa perya. Pumayak naman si Susana. Subalit, kabalintunaan. Nang makarating na sila sa perya at pagkatapos maglakat-lakat, maglaro ngam palaro, at pumasok sa horror house, si Cynthia hindi si Susana ang nagsabing hindi na siya nag-enjoy. Sinabi ni Cynthia na mayroon siyang matinding kutob na may masamang mangyayari. Isang kabang hindi niya maalis-alis na nagpapahirap sa kanyang magsaya. Kaya't heto sila ngayon sa may pasukan, nag-isip kung sulit pa bang manatili. Sa huli, nagsalita na si Rico. Alam nyo, umuwi na lang tayo sa Balibago. Mag-drive-drive muna tayo tapos dan tayo sa Holibay para kumain ng ice cream. Nang iminungkahi ito ni Rico, parehong naisip ni na Susana at Cynthia na magandang ideya iyon. Kaya't umalis sila. Sumakay sila sa owner-type jeep ni Rico at nagsimulang bumiyahe pabalik sa sentro ng siyudad. Makalipas ang halos kalahating oras, pumasok sina Susana, Cynthia, at Rico sa Jollibee. Umorder sila ng mix-in sundaes at umupo sa isang booth. Sa puntong iyon, nawala na ang masamang kutob ni Cynthia. Gumaan na ang kanilang pakiramdam. Lalo na si Susana, na sa wakas ay nakaroon ng masayang gabi pagkatapos ng matagal na panahon. Para sa kanya, ang nakalipas na 6 na buwan ay isa sa mga pinakamalala sa buong buhay niya. Ang kanyang dating asawa, si Miguel Castro, na nakasama niya mula noong dalaga pa siya, ay basta na lang siyang iniwan noong Pebrero. Tinangay nito ang kanyang kotse at ilang mamahaling palamuting gawa sa chapis na kanyang kinolekta. Nag-iwan pa si Miguel ng isang kaset tape na puno ngang panlalait at mga masasakit na salita tungkol sa kanya, kasama ang dosa-dosa ng maliliit na sulat na may mainsulto na itinago sa iba't ibang sulok ng bahay. Kaya nagsampang diborsyo si Susana. At sa halip na habulin ang kanyang kotse, nag-overtime na lang siya ng husto sa pabrikang damit para makaipon at makabiling bago. Dahil dito, nalubog si Susana sa matinding depresyon. Ngunit sina Cynthia at Rico ang tumulong sa kanyang gibumanggong. Likas na mahiyain si Susana at kakaunti lang ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, si Cynthia ay napakapala kaibigan. Maraming kaibigan at malalapit na pinsan. Hinikayat niya si Susana na sumama sa kanilang regular na pagtitipon kasama ang buong barkada. Ang pangunahing grupo na laging nandun ay sina Cynthia, Rico,
ang mapinsan ni Cynthia na sina Regina at Paolo Mercado. At isa o dalawa pang kaibigan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga miyembrong bilog na mesa dahil madalas, ang kanilang pagtitipon ay nawi sa magdamag na kwentuhan at inuman sa paligid ng bilog na mesa sa kusina ni Cynthia. Noong unang sumama si Susana, pakiramdam niya ay out of place siya sa kanilang grupo na tila napakatatag na. Ngunit tinrato siyang lahat na parang kabilang na talaga siya. Ngayon, hindi na niya pinalalampas ang bawat pagkikita dahil ito na ang kanyang bagong komunidad. Dito siya tunay na sumasaya. Dahan-dahan, bumuti ang pakiramdam ni Susana dahil sa mga pagtitipong ito. At ngayon, habang pinagmamasdan niya sina Cynthia at Rico na nagbibiruan sa kabilang panig ng mesa, kung saan pilit na isinusubo ni Cynthia ang ice cream kay Rico, napangiti na lang si Susana. Malaking tao si Rico, pero talo siya sa laban at puno ng sokolate ang kanyang baba. Naisip ni Susana sa sarili, ang saya palang gabing ito. Unti-unti nang bumabalik sa ayos ang buhay ko. Bigla, may naisip siya. Tumayo si Susana mula sa mesa at walang sabi-sabing lumapit sa counter. Agad siyang umorder ng isa pang hot fudge sundae. Nang dalhin niya ito pabalik sa mesa na may malaking ngiti, nagulat at humanga sina Cynthia at Rico eksakto ang reaksyong inaasahan niya. Karaniwan, maingat si Susana sa kanyang timbang at hindi man lang niya uubusin ang isang sundae. Pero ngayong gabi, naramdaman niyang malaya na siya. Magsasaya na lang siya. Sa kasamaang palat, ang ice cream sundaes na iyon ang huling masasayang bagay na naranasan ni Susana sa buong weekend na iyon. Maghapon siyang nagtrabaho noong Sabado sa pabrikan damit. Buong linggo naman, namalengke siya, naglaba, at naglinis ng bahay. Pagsapit ngang, 8:00 gabing linggo, naitiklop na niya ang lahat ng labahin, inayos ang kama at pinulot ang mahuling kalat sa sahig ng kanyang kwarto. Maliit lang ang bahay niya, pero sa wakas ay nararamdaman na niyang sa kanya na itong muli. Noong unang umalis ang dati niyang asawang si Miguel, kahit na libu-libong kilometro na ang layo nito sa Mindanao, natatakot pa rin siya sa sarili niyang bahay na baka bigla itong bumalik. Kaya't pinatulok niya si Cynthia sa kanyang bahay ng ilang gabi para gumaan ang kanyang loob. Pinakiusapan din niya si Rico na literal na ipako ang lahat ng kanyang bintana para sarado. Ngunit sa kabilang nga pagpapatibay sa kanyang tirahan, ang hindi matakasan ni Susana ay ang mga masasamang sulat na iniwan ni Miguel na nakatago sa buong bahay. Mga mensaheng nagsasabi kung gaano siya kasama at kung gaano siya kinamumuhian nito. Palagi siyang nakakahanap nga ito. Ngunit ngayon, malinis at maayos na ang bahay. Naniniwala si Susana na nahanap na niya ang halos lahat ng mga sulat. Para magdiwang, umupo siya sa sofa at binuksan ang TV. Ang plano niya ay manut lang ilang palabas, namnamin ang katahimikan, at matulog dahil maaga pa siyang gigising para sa trabaho kinabukasan. Habang naglilipat siyang ang channel, nakarinig siyang ang katok sa pinto. Makalipas ang 2 araw, 6:00 ng hapon ng Hulyo 28, nasa bahay ang ama ni Susana na si Jose Reyes nang tumunok ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, ang supervisor ni Susana sa pabrika ang nasa kabilang linya. Nagulat siya. Sinabi ngang supervisor na tumatawag ito dahil 2 araw nang hindi pumapasok sa trabaho si Susana at hindi nila ito makontak. Tinanong nito kung alam ba ni Mang Jose kung nasaan siya. Kumunot ang no ni Mang Jose at sinabing hindi niya alam, pero alamin niya. Ibinaba niya ang telepono at agad na tinawagan ang numero ni Susana. Nang hindi ito sumagot, hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang susi, nagmamadaling lumabas patungo sa kanyang truck, at nagmaneho papunta sa bahay ni Susana. Pakalipas ngang 30 minuto, huminto si Mang Jose sa tapat ng bahay ni Susana. Lumapit siya sa pinto at kumatok, pero walang sumagot. Ngunit naririnig niya ang tunong TV sa loop. Nang subukan niya ang doorknob, nalaman niyang hindi ito nakalok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, isinilip ang kanyang ulo at tinawag ang pangalan ng kanyang anak pero wala siyang nakuhang tugon. Kaya pumasok na siya. Malinis ang bahay maliban sa machichirya sa coffee table at ang TV na bukas pa rin at medyo malakas ang volume.
Mayroon ding maupos ng sigarilyo sa isang ashtray at alam ni Mang Jose na hindi naninigarilyo ang kanyang anak. Sa puntong iyon, alam niyang may mali. Dumaan si Mang Jose sa sala at pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Wala roon si Susana, ngunit magulo ang kama. Ang kumot at sapin ay hinila at nakabunton sa sahig. Ang kutson mismo ay nakalaylay sa kahoy na kama. Alis na sana si Mang Jose para hanapin ang iba pang bahagi ngang bahay nang mapansin niyang bukas ang pinto ngang banyo sa loop ngang kwarto. Pinilit ni Mang Jose na lumapit sa pinto. Habang ginagawa niya ito, kumakabok ng malakas ang kanyang dibdib. At nang sumilip siya sa loop ngang banyo, natigilan siya. Sa loop ngang ilang sandali na parang napakatagal, hindi gumalaw o huminga si Mang Jose. Pagkatapos, tila nagising siya sa pagkakatulala. Napatumba siya paatras, tumakbo sa sala, kinuha ang telepono, at tumawag sa pulisya. Kakarating lang sa bahay ni SPO3 Dante Hizon ngang Angeles City PNP pagkatapos ngang mahabang shift nang makatanggap siyang tawag mula sa himpilan para bumalik sa serbisyo. Isang homicide ang inireport. At lahat ng available na pulis ay kailangang pumunta agad sa crime scene. Walang gaanong detalye ang dispatcher, pero alam nilang isang batang babae ang biktima at natakpuan ito ngang kanyang ama sa loop ngang sariling bahay. Pagdating ni Hizon sa address, nakita niyang may ambulansya, ilang bumbero, at mga sasakyan ngang pulis. Marami ng pulis ang naglalagay ng crime scene tape. Ngunit may nakita siyang hindi niya inaasahan isang kaibigan niya, isang lalaking kakilala niya na voluntaryo sa golf course ng bayan. Ang pangalan niya ay Jose Reyes. Lumapit si Hizon at tinanong si Mang Jose, "Anong ginagawa mo rito?" Ngunit sa sandaling itinanong niya iyon at lumingon si Mang Jose, naunawaan ni Hizon kung bakit siya naron. Bigla niyang naalala na may anak na babae, si Mang Jose. At base sa itsura nito, malinaw na ang anak niya ang biktima. Si Hizon ay isang veteranong investigador na sanay na sa mga crime scene at nakakita ng karumal-dumal na bagay. Ngunit ang purong pihati sa mukha ng kanyang kaibigan ay hindi niya makayanan. Alam niyang wala siyang magagawa para alisin ang sakit na nararamdaman ni Mang Jose. Kaya, nang walang imik, kinuha ni Hizon ang makamay nito, at ang dalawang lalaki ay tumayo roon at nagdasal. Pagkatapos ang ilang minuto, binitawan niya ang makamay ni Mang Jose. Pagkatapos ay tumalikod siya at umakyat sa hagdan ng bahay ni Susana upang simulan ang paghahanap sa kanyang pumatay. Nasa loob ng bahay ni Susana ang crime scene unit at abala na sa trabaho nang pumasok si Hizon. Isang supervisor ang lumapit at nagbigay ng update sa kanya. Sinabi nitong nasa banyo ang bangkay ni Susana at sa itsura nito, matagal na itong patay. Hindi nakalok ang pinto sa harap at walang senyales ng sapilitang pagpasok na nagpapahiwatig na maaring pinapasok ni Susana ang pumatay sa kanya. Hinating maimbestigador ang bahay sa mga kwadrante para suriin ang bawat bahag. Si Hizon ang natasang mag-imbestiga sa kwarto. Ngunit binalaan siya ang supervisor na ang krimen ay napaka-brutal. Halos may hahalintulad sa torture. At dapat niyang ihanda ang kanyang sarili. Tumango si Hizon at sandaling huminga ng malalim. Tumingin siya sa coffee table sa sala at nakita itong puno nga pagkain, kabilang ang isang supot ng chipi, isang pakete ng choknut at isang bukas na lata ng chok. Mayroon ding ashtray na may 6 na upos ng sigarilyo. Tila mas maraming pagkain at sigarilyo kaysa sa kayang ubusin ng isang tao. Baka may kasama si Susana. Maliban doon, malinis ang bahay at walang kakaiba, maliban sa isang bagay na ilang sandali bago napansin ni Hizon. Lahat ng bintana ay nakapako mula sa loop. Malinaw na takot si Susana na may pumasok. Kaya naman, naisip ni Hizon, baka ang taong kinatatakutan niyang pumasok ay siya ring pumatay sa kanya. Pero kung ganun, bakit niya pinagbuksan ngang pinto ang taong ito? Pumasok si Hizon sa kwarto. Agad niyang nakita na nagkaroon ng matinding paglalaban doon dahil ang kutson ay nakalaylay sa kama, ang masapin ay hinila at nakabunton sa sahig. May mga gasgas sa sahig na nagpapahiwatig na ang kama ay malamang na ginalaw o kinaladkad sa loob ng silid. Mayroon ding puting extension cord na nakalatag sa kutson. At may unan na may mga kakaibang itim na mansa,
Lumapit si Hizon at tiningnan ang punda, sinusubukang alamin kung ano ang magamansa, at napagtanto niyang maskara iyon. Ang unan ay malamang na idiniin sa mukha ni Susana para sakalin siya. Ngunit nang pumasok si Hizon sa banyo at nakita ang laman nito, sa kabilang babala, nagulat pa rin siya at napasinghap. Ang katawan ni Susana ay nakasabit sa gilid ng batya o bathtub, na ang ulo ay nakalubog pa sa tubig. Sa unang tingin, halatang patay na si Susana dahil ang kanyang ulo at balikat na nasa ilalim ng tubig ay malubha ng naaagnas. Natanto ni Hizon na ang pumatay kay Susana ay malamang na hinalay siya, sinakal, tinakpan ang mukha, at pagkatapos ay inilubog ang kanyang katawan sa tubig. Ito ay isang malupit na pag-atake na gawa ng isang halimaw. Gayunpaman, napagtanto rin ni Hizon na ang halimaw na ito ay nakamalingang kahit isang beses. Isa sa mga crime scene tech na nasa banyo ay nanginginig na itinuturo ang batya. At nang tingnan ni Hizon ang itinuturo nito, kitang-kita niya ang isang malinaw na set ng mabakas ng palathalostia na iniwan ng pumatay. Kinabukasan ng umaga, bandang 10:00, pumasok si SPO3 Hizon sa himpilan ng pulisya sa Angeles City at agad na uminom ng tubig mula sa water cooler. Mahigit 32 grad sa labas, at ginugol niya ang buong umaga at malaking bahagingang nakaraang gabi sa pag-ikot sa kapitbahayan kung saan pinatay si Susana. Ngunit sa kabilang lahat ng kanilang pagsisikap, wala silang gaanong nakuha. Natakpuan si Susana noong Martes, ngunit walang nakakita sa kanya noong Lunes o noong Linggo. Nagbigay ito ngang 3 araw na bintana kung kailan maaring nangyari ang pagpatay. Isang kapitbahay ni Susana ang nakaalala na nakakita ng isang malaking lalaki na nagparada ng kanyang pickup malapit sa bahay ni Susana noong Linggo ng gabi, ngunit maraming lalaki sa Angeles City ang ganito ang deskripsyon. Hindi pa nagtatalagang lead investigator ang hepeng pulisya sa kaso ni Susana, ngunit dahil personal na kilala ni Hizon ang ama nito, umaasa siyang mananatiling kasangkot sa investigasyon. Kaya, pagkatapos uminom ng isa pang baso ng tubig, nagtungo si Hizon sa opisina ng hepe at hiniling na makita ang autopsy report ni Susana. Ibinigay itong sekretaryang EPA at mabilis na binasa ni Hizon ang mapahina, ngunit napagtanto niyang halos wala ng bago rito. Kinumpirma ngang ulat na si Susana ay hinalay, ngunit dahil sa estado ngang agnas ng katawan, imposibleng matukoy kung paano o kailan siya namatay. Tinantiya ngang koroner na nasa batya siya ng halos 2 araw. Ngunit sa sandaling iyon, isang investigador na nagngangalang Inspektor Ken Morales ang lumapit at biglang inagaw ang ulat mula sa mga kamay ni Hizon. Bago pa makaprotesta si Hizon, bumalik si Morales sa bullpen at kumatok sa hambangang pinto para makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay inanunsyo ni Morales na siya ang hahawak sa kaso ni Susana. Kaya't ang lahat, kasama si Hizon, ay dapat nang umatras. Hindi ito nagustuhan ni Hizon. Hindi lang dahil malapit siya sa ama ni Susana, kundi dahil pakiramdam niya ay interesado lang si Morales sa kaso dahil sa tingin niya ay makakulong ito sa kanyang karera. Gayunpaman, mas mataas ang ranggo ni Morales kay Hizon at puno na rin ng trabaho si Hizon, kaya't wala siyang magagawa. Sa isang buntong hininga, bumalik siya sa kanyang desk. Makalipas ang 2 araw, bandang 2:00 ng hapon ng Hulyo 31, nakatayo si SPO3, Hizon sa likod ng isang maliit na grupo ng tao, pinagpapawisan sa kanyang suite habang ibinababa sa lupa ang kabaong ni Susana. Naroon si Hizon sa libing para suportahan ang ama ni Susana, si Mang Jose, dahil hindi na talaga siya bahagi ng investigasyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga luluksa na tila isang investigador na hahanap kung mayroong kahinahinala. May isang grupo ng kabataan na nasa edad 20 at 36 na nakatayo sa harap at inakala ni Hizon na sila ang mga kaibigan ni Susana. Naalala niya ang sinabi ng kapitbahay tungkol sa isang malaking lalaki at tiningnan niya ang lahat ng kalalakihan, pinapansin ang kanilang laki. Sa gitnang grupo, may isang babaeng blonde na humahagulgol.
Nakilala niya ito bilang ang matalik na kaibigan ni Susana, si Cynthia Dizon na nakasandal sa kanyang nobyong si Rico Halili. Sila ay nakataong napadaan sa crime scene noong araw na natakpuan ang bangkay ni Susana at lubos silang nawasak nang malaman ang nangyari. Ngunit ngayon, biglang napansin ni Hizon kung gaano kalaki si Rico. At sa sandaling iyon, naisip ni Hizon sa sarili kung siya ang namamahala sa kasong ito, tiyak na isa si Rico sa mga titiknan niya ng mabuti, ngunit hindi iyon ang kanyang desisyon. Pagkatapos ay napansin ni Hizon na may isang tao na kapansin-pansing wala sa libing ang dating asawa ni Susana, si Miguel Castro. Sa mga narinig ni Hizon sa himpilan, halos lahat ng mga kaibigan at pamilya ni Susana ay kumbinsido na si Miguel ang pumatay. Ngunit may problema sa teoryang ito. Nakatira si Miguel sa Mindanao, libu-libong kilometro ang layo. At ang balita sa himpilan ay salup ngang 3 araw na bintana kung kailan pinatay si Susana, si Miguel ay nasa Mindanao at napapaligiran ng maraming tao na magpapatunay na nandun siya. Ibig sabihin, sa pagkakaalam ni Hizon, walang paraan para si Miguel ang maging pumatay. Kaya't umasa na lang si Hizon na si Inspector Morales ay may ibang mas matibay na suspek. Sa sumunod na linggo, nag-focus si Poch Hizon sa sarili niyang magakaso habang sinusubaybayan pa rin ang kaso ni Susana. Bawat ilang araw, tatawag sa kanya ang ama nito at magtatanong kung bakit hindi pa inaaresto si Miguel. At laging sasabihin ni Hizon na nasa mabuting kamay ang kaso at ginagawa nila ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang malinggo na walang aresto, nagsimula ng magtaka si Hizon kung ano na ang nangyayari. Pagkatapos, isang araw noong unang bahagi ng Oktubre, halos 2 buwan pagkatapos ng pagpatay kay Susana, pumasok si Hizon sa bullpen at nakita si Morales na nagdiriwang. Hindi dahil sa pag-usad ni kaso, kundi dahil sa kanyang malaking promosyon. Si Morales ang mamumuno sa isang bagong narcotics unit at ang kanyang nga bukas na kaso ay ipapasa na lang sa ibang investigador o itatabi na lang. Habang tinatanggap ni Morales ang pakbati mula sa ibang maopisyal, ang tanging nasa isip ni Hizon ay, ano na ang mangyayari sa kaso ni Susana? Madali itong malilimutan. Kaya't nang walang pakikipag-usap kay Morales, dumiretso si Hizon sa opisina ng hepe at hiniling na hawakan ang kaso. Nakibit-balikat lang ang hepe at sinabing, "Sige, subukan mo, basta't hindi ito makakasagabal sa iba mong trabaho." Pumayag si Hizon at kinuha ang file ni Susana. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang desk at sinimulang bulat-latin ang mga pahina. Nagulat siya nang makitang halos wala itong laman maliban sa orihinal na autopsy report. At dun naalala ni Hizon na sinasabi ni Inspector Morales na mayroon siyang photographic memory, kaya't halos hindi siya nagsusulat ng gatala. Kaya't si Hizon ay kailangang magsimula muli-mula sa umpisa. 9:00 ng umaga kinabukasan, nakaupo si Spotiga Hizon sa kusina ngang matalik na kaibigan ni Susana na si Cynthia Dizon habang ipinagtinitimpla siya nito ngang kape. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Cynthia. At marami siyang sinabi. Lubos siyang kumbinsido na ang dating asawa ni Susana, si Miguel Castro, ang pumatay. At hindi niya maintindihan kung bakit napakatagal bago siya arestuhin ng mga pulis. Sinabi ni Cynthia na sa halos buong relasyon ni na Susana at Miguel, si Miguel ay isang talunan. Hindi makatagal sa trabaho at palaging nagbubuhat lang ng bakal at naggigitara ng walang damit sa kanilang bakuran. Ngunit nang magiwalay sila, nag-record si Miguel ng isang nakakabaliw na audio recording tungkol sa kung gaano kasama si Susana at iniwan ito para sa kanya kasama ang lahat ng mga sulat na itinago niya sa buong bahay. Ang pagugaling ito ni Miguel ay labis na ikinatakot ni Susana kaya't pinakiusapan niya sina Cynthia at Rico na tulungan siyang ipako ang lahat ng kanyang bintana para hindi makapasok si Miguel. Nakinig si Hizon at isinulat ang lahat ng sinabi ni Cynthia, ngunit hindi siya gaanong kumbinsido sa teoryang si Miguel Castro ang salarin. Ito ay dahil sa alibi nito. Sa halip, mas interesado si Hizon na malaman kung may iba pang lalaki sa buhay ni Susana. Nang tanungin niya si Cynthia tungkol dito, sinabi nitong, "Oh, may isa pa."
Sinabi niyang bago pinatay si Susana, nakikipagdat ito sa isang bartender na nangangalang JC Pineda. Ngunit ilang beses lang silang lumabas. Pinilit daw ni JC si Susana na makipagtalik sa kanya, kaya't hiniwalayan niya ito. Nang marinig ito ni Hizon, naramdaman niyang may pag-asa ito. Kaya nang matapos si Cynthia sa kanyang kwento tungkol kay JC, tinanong niya kung saan niya ito matatakpuan. Sinabi ni Cynthia na at ibinigay ang address ng bar kung saan ito nagtatrabaho. Makalipas ang 45 minuto, huminto si SPO3 Hizon sa tapat ng bar. Masyado pang maaga para sa negosyo, ngunit may isang delivery truck sa labas at ilang lalaki ang nagbababa ng mabariles ng beer. Lumapit si Hizon at tinanong kung sino sa kanila si JC Pineda. Isang matangkat na lalaking may balbas ang naktas na kamay at sinabing, "Ako po iyon." Ilang minuto ang lumipas. Magkasama nang nakaupo sina Hizon at Se sa walang taong bar. Pinagmasdan ni Hizon ng mabuti ang mukha ni JC habang ipinapaliwanag niya na naroon siya para pag-usapan si Susana. Tumango si JC at hinaplos ang kanyang buhok na tila kinakabahan. Pagkatapos ay sinabi niyang tuyo ang kanyang lalamunan at tinanong si Hizon kung gusto nitong uminom. Sinabi ni Hizon na okay lang siya. Ngunit tumayo si JC. Pumunta sa likod ng bar at bumalik na may dalang lata ng choke. Pagkaupo at pag-inom, nagsindi rin si JC ng sigarilyo. Agad na naisip ni Hizon ang latangang coke sa coffee table ni Susana, pati na rin ang ashtray na puno ng upos, sa kabilangang katotohanang hindi naninigarilyo si Susana. Kaya't halos hindi pa nagsisimula ang interview, kahina-hinala na para kay Hizon si JC. Nagpasya siyang subukan ito. Agad niyang tinanong si JC kung nasaan siya nung linggo, Hulyo 26 ang araw na pinaniniwalaan ng mga investigador na pinatay si Susana. Lumunok si JC at sinabing hindi niya matandaan. Possible naman iyon. Dahil 2 buwan na ang nakalipas. Ngunit hindi maganda ang dating nito. Kaya tinanong ni Hizon si JC kung totoo bang nahiwalay sila ni Susana dahil pinilit niya itong makipagtalik. Namula si JC at sinabing hindi niya kailanman pinilit si Susana. Sinabi niyang nakaroon silang relasyon, ngunit isang beses lang sa bathtub ni Susana. Nang marinig ito ni Hizon, halos mabitawan niya ang kanyang ballpen. Tila kahina-hinala na inaamin ni JC na naging intimo sila ni Susana sa mismong bathtub kung saan ito natakpuang patay. Naisip ni Hizon na baka sinusubukan niyang unahan ang katotohanang matatakpuan ang kanyang fingerprints dun. Legal na, alam ni Hizon na hindi niya mapipilit si JC na magbigayng fingerprints nang hindi muna siya sinasampahan ng kaso, ngunit sinubukan pa rin niyang hilingin. Sa kanyang pagkagulat, pumayag si JC. Tila gumaan pa ang kanyang pakiramdam. Kung ano man po ang kailangan niyo para malutas ang pagpatay kay Susana, gagawin ko, sabi niya. 2 oras ang lumipas, nasa kanyang desk na si SPO3 Hizon sa himpilan. Tinitingnan ang isang card na may ma-fingerprint at palmprint ni JC. Habang tinitingnan niya ito, naisip niya ang mabakas ng palat sa bathtub ni Susana. Noong 1987, mas mabagal iproseso ang fingerprint. Ang pinakamalapit na laboratorio ay nasa Camp Creme, at alam ni Hizon na palaging may backlog. Kaya't maaring abutin ng ilang buwan ang resulta. Ngunit hindi maghihintay si Hizon. May isa pa siyang suspek na gustong kausapin. Kinabukasan ang hapon, pumasok si Hizon sa isang interrogation room sa himpilan at umupo sa tapat ni Rico Halili, ang nobyo ngang matalik na kaibigan ni Susana na si Cynthia. Gustong kausapin ni Hizon si Rico sa 2 dahilan. Una, tukma siya sa deskripsyon ng malaking lalaking nakita malapit sa bahay ni Susana. Pangalawa, kakaunti lang ang taong malapit kay Susana at laging nakikita ni Rico si Susana sa malakat nila ni Cynthia at sa mapagtitipon ng mamiyembrong bilok na mesa. Hindi ito gaanong matibay na ebidensya, ngunit alam ni Hizon na ang paghuli sa salarin ay tungkol din sa pag-alis ng masuspek. Ngunit bago pa man makapagsimulang magtanong si Hizon, nagsalita na si Rico. Sinabi niyang walang tigil niyang iniisip ang kaso ni Susana.
Sinabi niyang puno ng teorya ang kanyang isipan kung paano nakapasok ang pumatay. At ngayon, sabik si Rico na ibahagi ang kanyang mga teorya. Siya raw ang nagpako nga bintana, kaya alam niya ang makahinaan ng bahay. Sabi ni Hizon, sige, pakinggan natin. At nagsimulang ilista ni Rico ang lahat ng posibleng paraan para makapasok sa bahay ni Susana. Kabilang na ang sinabi niyang pinaka-promising isang 6 na pulgadang siwang sa bintana sa itaas ng lababo sa kusina. Habang ginagawa ito ni Rico, bigla siyang naging pangunahing suspek sa listahan ni Hizon. Nang matapos si Rico sa paglilista ang nga paraan para pasukin ang bahay ni Susana, tinanong siya ni Hizon na saan ka noong gabing Linggo, Hulyo 26, at pinanut ni Hizon kung paano nagbago ang ekspresyon ni Rico mula sa pagiging intense tungo sa pagkagulat, nang mapaktanto niyang siya na ang tinatanong para sa sarili niyang alibi. Nagsimulang mautal si Rico sa isa pang mahabang sagot na lalo lang siyang ginawang mas kahina-hinala. Sinabi niya kay Hizon na nung gabing pinatay si Susana, nasa bahay siya ng isang kaibigan. Naglalaro ng Spirit of the Glass. Ngayon, ang Spirit of the Glass ay kilala bilang isang simpleng laro. Ngunit noong panahong iyon, noong 1997, iba ang pagtingin dito. Noong huling bahagi ng dekada 90 sa Pilipinas, may malaking takot na ang ilang mga laro, libro, at heavy metal na kanta ay konektado sa pagsamba sa demonyo. Madalas itong itampok sa mga balita at sa mga tabloid. Kaya nang sabihin ni Rico na naglalaro siya ng Spirit of the Glass. Agad na naisip ni Hizon ang brutalidad ng crime scene. Naisip niya kung ang pagpatay ba kay Susana ay may kinalaman sa isang madilim na ritual. Tiningnan ni Hizon si Rico at sinabing, "Okay, handa ka bang ibigay ang iyong fingerprints?" At sumagot si Rico ng Makalipas ang kalahating oras, isang bigong SPO3 Hizon ang nanut kay Rico na papalayo sa himpilan. Tulad ni JC, tila kahina-hinala si Rico sa simula, ngunit madali niyang ibinigay ang kanyang fingerprints na parang hindi siya nag-alala kung tutukma ba ito. Ipinadala pa rin ni Hizon ang ma-print ni Rico sa laboratorio para isunod kay JC. Nag-isip si Hizon ngang kanyang susunod na hakbang nang lumapit ang resepsyonis ng himpilan at sinabing may tumatawag mula sa PNP sa Mindanao. Nag-follow up sila sa tanong niya ilang araw na ang nakalipas para i-double check ang alibi ng dating asawa ni Susana na si Miguel Castro. Nagmamadaling tumakbo si Hizon sa telepono. At nang marinig niya ang sinabing opisyal, halos mapatalon siya sa kanyang upuan. Ayon sa pulis sa Mindanao, totoong sinabi ni Miguel na mayroon siyang alibi na maraming testigo. Nunguni nanggako siyang ibibigay ang mga panggalan at contact informasyon ng mga ito, pero hindi niya ito ginawa. Ibig sabihin, ang alibi ni Miguel, ang mismong alibi na ginamit ng pulisya sa Angeles para alisin siya bilang suspek ay hindi kailanman na-verify. Si Inspector Ken Morales, na siyang namamahala sa kaso noon, ay tuluyang nagpabaya. Mayroong kailangang ma-check sa alibay ni Michel. Isang maliwanag na umaga noong Abril 1988, lumabas si SPO3 Hizon mula sa airport sa Mindanao na may dalang isang duffel bag. Naroon siya para subukang kunin ang fingerprints ng dating asawa ni Susana na si Miguel Castro na ngayon ay pangunahing suspek na ni Hizon. Alam ni Hizon na hindi kailangang magbigay ng fingerprints si Miguel maliban kung sasampahan siya ng kaso. Kaya nakaisip si Hizon ng plano. Isasailalim niya sa surveillance si Miguel at hihintayin itong gumawa ng illegal. Kahit ano makipagawi, bumili ng marijuana, o kahit jaywalking lang, gagamitin niya iyon bilang dahilan para arestuhin siya at kunin ang kanyang fingerprint. Ilang araw na nakaupo si Hizon sa isang hindi markadong van sa labas ng bahay kung saan nakatira si Miguel, pinagmamasdan ang pinto sa pamamagitan ng isang telephoto camera lens. Ngunit tila boring ang buhay ni na Miguel at ng kanyang mga kasama. Halos hindi sila lumalabas ng bahay. Nagsisimula ng isipin ni Hizon na ang kanyang plano ay isang malaking pag-aaksaya ng oras.
Ngunit isang umaga, napansin niya ang kakaibang aktibidad sa bakuran ni Miguel. Sila at ang kanyang mga kasama ay naglalabas ngang magamit at damit, tila naghahanda para sa isang garage sale o tiangga. Kinukunan ni Hizon ng litrato, ang lahat ng inilalabas nila. Sa isang punto, may nakita siyang nakpabilis ang tiboeng kanyang puso. Sa pamamagitan ng kanyang lens, nakita niya ang mapalamuting gawa sa chapis na tila eksaktong kaparehong ninakaw umano ni Miguel mula sa bahay ni Susana. Halos matawa si Hizon sa sobrang dali. Ito na ang kanyang pagkakataon. Tumawag siya sa lokal na pulisya at sinalakay nila ang garage sale. Inaresto nila si Miguel dahil sa pagnanakaw. 2 linggo ang lumipas. Pabalik sa Angeles City, pumasok si SPO3 Hizon sa himpilan at may natakpuang isang Manila envelope na nahihintay sa kanya. Galing ito sa PNP Crime Lab sa Camp Crame. Binuksan ni Hizon ang sobre at inilabas ang laman. Napagtanto niyang nasuri ng lab ang lahat ngang 3 set ngang ga-print na ipinadala niya, ang sa dating nobyo ni Susana na si JC Pineda, ang nobyo ngang kanyang matalik na kaibigan na si Rico Halili, at ang kanyang dating asawa na si Miguel Castro. Kung huhulaan ni Hizon kung sino ang pumatay, si Miguel ang kanyang hula. Siya ang galit na dating asawa na nagiwan ng mamasasamang recording at sulat. Si JC naman ay walang alibi at tumutukma sa mga naiwan sa crime scene. At si Rico, dahil sa kanyang paglalaro ng Spirit of the Glass, ay maring sangkot sa satanismo. Para kay Hizon, isa sa 3 lalaking, ito ang pumatay. Malapit na niyang malaman ang sagot. Ngunit habang binabasa niya ang bawat ulat, ang kanyang pananabik ay naging pagkalito at, sa huli, tuluyang kawalan ang paniniwala. Wala sa mga print na isinumite niya ang tumukma sa mga nakuha sa bathtub ni Susana. Gusto ni Hizon na malutas ang kasong ito para bigyan ng kapayapaan ang kanyang kaibigang si Mang Jose. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang ideya. Ang kaso ni Susana ay tuluyang naging cold case. Nagretiro si Spoich Hizon at lumipas ang 11 na taon. Isang araw nung unang bahagi nga 2017, kinuha ni Police Major Danilo Magsaysay ng Angeles City PNP ang isang kahon na may markang Susana Reyes mula sa isang estante sa evidence storage. Dinala niya ito pabalik sa kanyang opisina at sinimulang suriin ang laman. Kamakailan ay naatasan si Major Magsaysay na muling suriin ang mga unsolved cases ng departamento, kabilang ang kaso ni Susana. Binasa niya ang lahat ng tala ni SPO3 Hizon. Pinag-aralan niya ang malarawan sa crime scene at sinuri ang lahat ng pahayag ng mga testigo. Tila wala ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang nga bakas ng palat na nakuha mula sa bathtub ni Susana na hindi kailanman tumukma sa sinuman. At may naisip siya. Noong 1987, walang sentralisadong database ng mga fingerprint. Ibig sabihin, kung wala kang tiyak na suspek para pagkumparahan, walang silbi ang isang hindi kilalang print. Ngunit noong 2017, mayroon ng pambansang database. Ang PNP at NBI ng lahat ng fingerprints ng bawat taong naresto sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang pumatay kay Susana ay naaresto na para sa anumang krimen kahit saan, ang kanyang fingerprints ay malamang na nasa database. Walang budget o oras si Major Magsaysay para sa isang buong reinvestigation. Ngunit mayroon siyang sapat na oras at pera para isumite ang mga print sa database. Kaya't isinumite niya ang maito at ibinalik ang file ng kaso sa storage. Ilang araw ang lumipas, nasa kanyang desk si Magsaysay nang tumunok ang kanyang telepono, ang PNP Crime Lab ang tumatawag. Sinabi nilang nakahanap silang tugma. Ngunit nang sabihin ng ahente ang pangalan ng taong may-ari ng mga print, walang ibig sabihin ito kay Magsaysay. Hindi niya panarinig ang pangalan noon. Ang taong iyon ay naaresto dahil sa robbery sa Cebu, hindi sa Pampanga. Nagpasalamat si Magsaysay sa ahente at mabilis na sinimulang suriin ang kasaysayan ng taong ito. Kinuha rin niya muli ang file ng kaso ni Susana. Dahan-dahan nagsimulang magkaroon ng linaw ang lahat. At habang binabasa ni Magsaysay ang mapangalan ng mataong kasama ni Susana, may napansin siya.
At sa wakas, naklik ang lahat. Nahanap ni Major Magsaysay ang pumatay. Batay sa ebidensyang nakalap sa crime scene at sa nakasulat na pag-amin ng salarin, narito ang rekonstruksyon ngang pinaniniwalaan ngang pulisya na nangyari kay Susana Reyes noong gabi ngang Linggo, Hulyo 26, 1997. Matao ang pangunahing kalsada ngang balibago habang nakmamaneho ang salarin sa kanyang pickup, humihigop ngang pinahalonggin, soft drinks at cough syrup. Tinitingnan niya ang masasayang tao sa mga restoran at tindahan, at habang tinitingnan niya sila, isang kadiliman ang gumalaw sa loop niya. Matagal nang naroon ang kadilimang ito, sinasabi sa salarin na wala siyang silbi at hinding-hindi siya magiging malapit sa sinuman. Ang alak lang ang tila nag-aalis ngang kadilimang ito, kaya halos palagi siyang lasing. Ngunit minsan, kahit ang alak ay hindi sapat. Ilang taon na ang nakalipas, nang walang tigil ang usapan sa TV tungkol sa pagsamba sa demonyo na inspire ang salarin, sinubukan niya ito. Nagsindi siya na magakandila at hinayos ito sa ugis na isang pentagram. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit, humiga sa sahig, at inialay ang kanyang kaluluwa sa diablo kapalit ng kalayaan mula sa kadilimang ito. Ngunit nanatili ang kadiliman. At ngayon, ang salarin, na medyo hilo na, ay uminom ulit at naisip si Susana at ang paraan ngang pagngiti nito sa kanya noong huli silang makita. Wala siyang lakas ng loop na gumawang hakbang nun. Ngunit ngayon, dahil sa tama ngang kanyang ininom, hindi niya nakikita ang dahilan para hindi subukan. Kaya lumiko siya mula sa pangunahing kalsada at nagmaneho patungo sa bahay ni Susana. Zona alama minuto lang, nasa pinto na siya ni Susana, kumakatok. Binuksan ni Susana ang pinto at bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat, ngunit pagkatapos ay lumambot ito sa isang ngiti at pinapasok siya. Sinabihan siya ni Susana na umupo sa sofa habang kinukuha niya siya ng coke at chichirya. Pagkatapos, ay bumalik siya at umupo sa tabi ng salarin para makipag-usap. At doon gumawa ng hakbang ang salarin. Lumapit siya para halikan si Susana, ngunit agad itong umatras. Biglang nagalit, hinawakan niya si Susana at sinampal siya nito. At doon, sumabog ang salarin. Inabot ng halos 20 taon, ngunit ang nag-isang pakilos na iyon ang paglalagay ng kamay ng salarin sa bathtub ay nagbigay kay Major Magsaysay ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ang mas batang pinsan ng matalik na kaibigan ni Susana na si Cynthia Dizon. At isa siya sa mga miyembro ng bilog na mesa na sumuporta kay Susana sa kanyang diborsyo. Naroon din siya sa libing ni Susana at tinulungan ang mga kaibigan nito sa mga sumunod na araw. Ang pangalan ng salarin ay Paulo Mercado. Isang linggo bago niya ito pinatay, kasama niya ang mamiyembrong bilog na mesa. Naroon si Susana. At si Susana, na isang mayan at mabe na tao, ay nagsimulang maging komportable sa grupong ito. Sumasaya na siya dahil ang grupo ngang kaibigang ito, kabilang si Paulo, ay napakasuportado. Naramdaman niyang kabilang siya at ligtas dito. At sa pulong na iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, tumingin si Susana kay Paulo at simpleng nginisian siya. At dahil doon, isang linggo ang lumipas, dumating si Paulo sa kanyang pintuan at pinaslang siya. Nang mabuo ni Major Magsaysay ang lahat ng ito, si Paulo Mercado ay 41 taong gulang na at malaya pa rin. Noong Hunyo 7, 2017, pinaaresto siya ni Magsaysay at sinampahan ng kasong pagpatay kay Susana. Sa huli, umamin siya sa kasalanan at nasentensiyahan ng 30 taon sa bilangguan. Ngunit 11 taon lang ang kanyang sinilbihan bago siya pinalaya dahil sa magandang asal. Gayunpaman, 3 taon matapos makalaya si Paulo, natagpuan siyang patay sa loop na kanyang lumangwan dahil sa komplikasyon mula sa cancer. At kasama sa kanyang magamit, natagpuan ng mga investigador ang isang sulat kamay na talaarawan kung saan inamin niya ang pagpatay kay Susana. Ang mapahina ay puno rin ngang makapagtukoy kay Satanas at sa mga demonyo. Isinulat ni Paulo na isang panlabas na presensya ang nagtulak sa kanya na gahasain at patayin si Susana.